Sa iyong kamay aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo aking mundo nang mapasayo habang panahon. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Akayin mo saan man patungo, sa galak at lungkot, ang tiwala ay sa'yo. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo sa walang hanggang pangako mo. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Ang buhay ko'y sa'yo, ang awit at papuri ko'y sa'yo. Oh Diyos, oh Diyos, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Ikaw lang, pupurihin, oh, pupurihin ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko, nagtitiwala sa iyo. Papupurihan ka, aawitan ka. Papupurihan ka, aawitan ka. Papupurihan ka, aawitan ka buong buhay. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga mahal na kapatid. Muli narito po tayo upang
sama-sama pong mag-aral at manalangin po sa ating pong Panginoon. Pagpasensyahan niyo na po ang boses ko at hindi pa po totally bumabalik yung aking pong pagkapaos. But anyway, tayo po ay patuloy na mananalangin at patuloy po na magpapaalalahanan tungkol po sa salita ng ating Panginoon. Subalit bago po ang lahat, tayo po muna ay humingi ng patnubay sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord, for tonight. Salamat, Panginoon, ikaw ang patuloy na mangusap at patuloy na magkaisa sa aming mga puso at pananampalataya na kami, Panginoon, ay lumapit sa iyo at idulog ang lahat ng aming pangangailangan, knowing you answers all our prayers according to your will and only for the glory of our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat. Ipinagkakatiwala po namin ang oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Muli po, mapagpalang gabi sa bawat isa at ang kapayapaan po ng Panginoon ay sumaati sa bawat tahanan o saan man po tayo naroroon. So sa gabi pong ito, I just want to share about what happened po doon sa Book of Acts in chapter 16 verses 22 to 34. Ikikwento ko na lang po kung ano ang nangyari at sa inyo pong mga Biblia ay buksan nyo at kayo po mismo ang makakita at makabasa po ng katotohanan ito. Ito po ay sa pangyayaring si Paul at si Silas, sila po ay kinulong. At ano po ang kadahilanan kung bakit po sila kinulong? Sa pagpaparatang ng walang katotohanan sapagkat sila po ay nangangaral ng salita ng Panginoon at sa tuwing sila po ay nadadaanan po nila yung isang babae na kung saan ay nandoon sa kanya ang masamang espiritu at dahil po doon ay binibigyan po ito ng kakayahan upang manghula, no? Kaya ang panghuhula po ay hindi galing sa Panginoon. Ito pong babae na ito o ang batang ito ay ginagamit ng kaaway. Siya po ay nakukubkuban ng masamang espiritu kaya siya po ay nanguhula. At dahil po dito, siya po ay napagkakaperahan ng kanyang amo. Subalit, nung tuwing makikita niya po ang tunay na lingkod ng Diyos ay kanya pong sumisigaw po siya at sinasabi niya ito ang mga lingkod ng Panginoon. At sa araw-araw na po na yun na ginagawa niya ay nakulitan po si Paul at si Silas at kanila pong pinalayas ang masamang espiritu sa batang ito. Kaya po sa pangalan ng Panginoon sila po ay sumunod at umalis. At dahil po doon ay nawalan na po ng kapangyarihan ang batang ito na ginagamit lamang ng kanyang greedy na amo. At dahil po doon na hindi nakapanghula ang batang ito ay galit na galit ang kanyang amo sapagkat nawalan siya ng pagkakakitaan. At dahil po doon ay pinaratangan niya ng kasinungalingan si Paul at si Silas na tunay na lingkod ng Panginoon. At dahil po sa pangyayaring iyon, sila po ay nakulong. At sa kanila pong pagkakakulong, just imagine their situation na kung tutuusin sila po ay pwedeng magsabi sa Panginoon, Lord, sa kabila ng aming paglilingkod, Panginoon, sa kabila ng aming pagpupursigi at pagsisikap na sundin ang kalooban mo at gawin ang nais mo, ay ito pa ang nangyari sa akin. Subalit, kung atin pong titingnan sa Acts chapter 16, wala po kayong makikita o wala po kayong maririnig na ganong buka ng bibig sa mga lingkod ng Panginoon. Bagkus, ang kanila pong ibinalik sa Panginoon ay worship and praise and prayer sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po tayo pong mga tunay na sumusunod sa Panginoong Hesus ay ganito po ang ating response. Even we encounter different trials, challenges, persecution sa ating pong pagsunod, sa ating pong pananampalataya sa Panginoon ay maging ganito pa rin po ang ating response. That we worship and we praise and we pray sa ating pong dakilang Panginoon. Kaya po gusto ko pong mag-share ng 3 bagay sa pangyayari pong ito sa mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po dito, una po ay there is power in our praise. Amen. Meron pong kapangyarihan ang pagpupuri
sa kabila po ng mga naranasan ng mga lingkod ng Panginoon na ito. Sabi nga po ng Psalms chapter 22 verse 3, "For the Bible says that God inhabits the praises of His people." Tandaan po natin, His people. Ang kanya pong mga binanal, ang kanya pong mga anak, kapag sa kabila po ng mga challenges, sa kabila po ng mga problema, ng mga persecution dahil po sa ating pagsunod, sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, tayo po ay nakaranas ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Subalit, ang ating response ay pagsamba, pagpupuri, meron pong kapangyarihan, meron pong ginagawa ang ating Panginoon. At makikita po natin ano po ang ginawa ng Panginoon doon sa Acts chapter 16. Ang ginawa po ng ating Panginoon ay kanya pong dahil po sa pagtunay na worship, tunay po na pagsamba, ay ano pong ginawa ng ating Panginoon? Nayanig ang buong kulungan, nilindol ng pagpupuri at ng pagsamba ng tunay na lingkod ng ating Panginoon. At ito po'y nangyari literal. Pwede rin po ito sa atin mangyari in spiritual, na paano po na tayo nagpupuri sa kabila ng mga bagay na nararanasan natin. Kaya pong yanigin ng Panginoon ang lahat ng ating napapaikot na mga problema at kaya niya po itong pabagsakin dahil po sa tunay na pagsamba na inilalabas ng ating puso at ng ating mga bibig. Imbis na pagrireklamo, katulad po ng response ni Paul at ni Silas, instead of murmuring, katulad po ng ginawa ng mga Israelita, matapos silang palayain ng Panginoon sa Ehipto, ay wala lang yung pagkain na nais nila, ay nagmurmur na sila sa Panginoon. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon, ano po yung lesson ng Panginoon na ginawa sa mga Israelita? Siya po ay nagpalabas ng mga ahas at sila po'y pinagtutuklaw. Dito po ay hindi po nais ng Panginoon na ang kanyang mga anak ang namumutawi ay ang word of death, na kung saan ay mga reklamo, mga negative words na lumalabas sa atin. Bagkus makikita po natin ang big lesson at big learning dito po sa lingkod ng Panginoon o mga lingkod ng Panginoon ay sila po ay nag-worship, sila po ay tunay na sumamba sa Panginoon. Kaya po ang Panginoon ay nag-response at nagpakita po siya ng kanyang dakilang himala. Amen. He shake the prisons at ipinakita po at ipinamalas doon po sa lahat ng nakapaloob doon na maaring sila po'y umiinsulto sa lingkod ng Panginoon o sa mga lingkod ng Panginoon. Ipinakita po ng Panginoon na ang tunay na si Paul at ni Silas ay tunay na lingkod ng Panginoon. Ano pa po ang pangalawa sa nangyari sa Acts chapter 16? Prayer always prevails. Amen? Ang panalangin po na may pananampalataya at merong pagsamba ay tunay po na dinirinig ng ating pong Panginoon. Dito po ay narinig ng ating Panginoon, ng Diyos na buhay ng ating Panginoong Yesus. Ang panalangin, ang pagsamba ni Paul at ni Silas, tumawag po sila sa Panginoon. They cried out to God through their worship, through their prayers. And God answered the prayer, as we know that God shake those prisons. Amen? Kaya po ang panalangin po ng bawat isa ng tunay na naglilingkod at nananampalataya sa Panginoon ay tunay na nananagumpay. Pinagtatagumpay ng Panginoon. Always prevails the prayer of His people. Amen po ba? Kaya huwag tayong magsasawang manalangin. Huwag tayong hihintong manalangin. Prayer without ceasing. Always pray to God. Always worship God wherever we are. Tayo po ay manalangin. Hindi po nalilimitahan ang ating panalangin ng ating sitwasyon. Hindi po nalilimitahan ang ating panalangin kung saan man tayo naroroon. Kung ano man ang ating kalagayan, hindi po dapat malimitahan ang ating panalangin. Because our God is everywhere. And our God is a big God. And our God is always in control, even in every situation of our life. As what we saw here po sa pangyayari po sa lingkod ng ating Panginoon. Amen? At ang pangatlo po na nangyari at naganap sa kanila is
win souls into the kingdom of God. Amen? Kaya po ang Panginoon gumagawa ng himala. Kaya ang Panginoon tumutugon sa ating panalangin upang marami po. At ito po ang dahilan ay marami pong makakilala sa Panginoon. Kaya wag po tayong magsasawa na ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ang ating kapitbahay, ang mga tao na wala pa sa Panginoon, lalo na naalam natin na ang kanilang buhay ay kontrol ng kaaway. Ipanalangin po natin sila sa Panginoon. Idulog po natin sila sa Panginoon. Katulad po ng ginawa Panginoon dito po sa Acts chapter 20, verse 27. Sabi po doon, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, ito na nga po ang naganap, he drew his sword and was about to kill himself because he thought that the prisoner has escaped. Verse 28, but Paul shouted, don't harm yourself, we are all here. The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sir, what must I do to be saved? Hallelujah. Amen. Glory to God, glory to Jesus. Nakita po ng warden o ng namumuno po dito na gwardya. Siya po ay balak niya na pong magpakamatay sapagkat kapag dumating po yung punto na ang mga prisoners ay makatakas, pananagutan niya po ito. Kaya instead na mapahiya po siya ay gusto niyang kitilin ang kanyang buhay. Subalit nakita po ni Paul ito at dito po gumawa ang Panginoon ng himala. Dito po nagbukas ang Panginoon ng pagkakataon na ang taong ito ay makakilala sa Panginoon. Hindi lang siya kundi ang kanyang buong sambahayan. Sabi po ni Paul, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kami. At sinasabi ni Paul na walang nakatakas na kahit isa. At ito po yung nasaksihan ng jailer, ng namumuno po nito sa bilangguan. At sinabi niya po kay Paul mismo, ano po ang aking gagawin, sir? O, nagbigay po siya ng respeto kay Paul na maaring nung una ay kanyang kinutya sapagkat nakita niya ang kamay at kapangyarihan ng Diyos sa kanya upang ako at ang aking sambahayan ay maligtas. Amen? Kaya po tayo nananalangin, kaya po tinutugon ng Panginoon ang ating panalangin sa ating pagsamba, sa ating paglapit sa Kanya, upang hindi lang po ito para sa atin, hindi lang ito sa ating kapakanan, kundi ito po ay sa kapakanan ng iba, lalo na ang mga wala pa sa Panginoon, ay madala natin sila sa pamamagitan ng ating pagdulog, pananalangin, at paglapit sa kanila sa Panginoon. Kaya po, napakasarap po na manalangin knowing that our worship, God receives our worship and God hear our prayers. And when we are praying, truly, ayon ang dahilan. Kaya ang ating pong mga mahal sa buhay ay naliligtas at nailalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng may pananampalataya at pagsamba at tunay na pagpapakumbaba sa Panginoon. Kaya wag po tayong masasawang manalangin. Amen po ba mga kapatid? I pray and I hope that you are encouraged with this word na galing po sa salita ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayong manalangin at dumulog sa kanyang paanan.
Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Meron kang ginagawa sa aming panalangin sa tuwing kami sasamba sa iyo. Even we are in different situation, meron kang ginagawa. Lalo na sa isang puso na nandoon ng tunay na pagpapasako, pagpapakumbaba at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo pong lingapin ang panalangin ng iyong mga anak, anuman pong kalagayan, saan man po naroroon ang bawat isa. Lord, I do pray that you will touch and you will answer the prayer, and that they will know that you are God, that you alone, Jesus, our Lord and Savior. At tunay, Panginoon, sa pagtugon mo ay marami po ang maligtas at marami po ang lumapit sa iyong paanan, Panginoon. At tanggapin ka at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, O Diyos, hindi ka nagsasawang gumawa ng mabuti, hindi ka nagsasawang gumawa ng himala. Kumilos, Panginoon, in a very great and amazing ways, O God. Father, we thank you, we honor you. Truly, you alone are God. You are a great God, Panginoon, in everything that you do. And we thank you for your word. We thank you for your Holy Spirit. We thank you, Lord. We thank you, Father, for your love na kahit kailan ay hindi nagmamaliw at hindi nagbabago anuman ang mangyari. Ito po ay patuloy po naming kiniklaim at amin pong dinideclare, O God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagtugon. Salamat sa katugunan sa amin pong mga panalangin. Ano man ito, Panginoon, alam namin, makakamtan namin ang aming panalangin para sa kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus at ayon sa pananampalataya, O Diyos, ng bawat isa. Father, we thank you. Hayaan mo, O Diyos, na ang salita mo ang mag-prevail, ang salita mo ang manguna sa amin pong mga buhay. Father, we honor you, we thank you. May the love of the Father and the blessing of Jesus Christ and the manifestation of your Holy Spirit continue, Lord, to manifest in every lives of your people. For this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless everyone. Huwag po tayong magsawang tumawag sa ating Panginoong Hesus, knowing He hears and He knows the desire of our heart. We bless you in the name of Jesus. God bless everyone. Magpatuloy po tayong magpalakas sa salita ng Panginoon. God bless and good night.